At 'no, siguro mas buhay ngayon kasi yung medium niya bago din, eh, may illustration siya, picture book siya, samantalang dati anthologized siya, 'no? Pero hindi naging problema yun sa akin kasi sa yung mga wika lang, yung salita lang, nakikiliti na yung imahinasyon ko. Nung binasa ko yung mga kuwento ni Lola Basyang nung bata ako, nakita ko yung dalawang volume. Tapos drop illustrations lang siya. Pag sinabi mong drop illustrations, yung one page lang yung yung picture, tapos puro words na yun. Doon ko yata nakita na iba yung passion ko sa salita, sa words. Kasi binubuhay ito yung imahinasyon ko, eh. Nakatulong din sa akin yung mga gano'n. Pero ngayon, tinitingnan ko na maswerte yung mga bata kasi marami ng mahusay na illustrator. At saka pag nag-collaborate yung illustration tsaka yung text, nagkukwento yung illustrator, nagkukwento rin yung kwento. Pero pag pinagsama mo sila, may kwento sila na iisa. Yun siguro yung swerte doon sa mga bata ngayon. Yun. No. So bakit po Lola Basyang? I mean, ba't po nagkaroon po kayo ng passion sa Lola Basyang? Kasi ito yung isa sa sa pagdudukalan natin ng modernong kwentong pambata na hindi natin alam. Kilala natin si Lola Basyang bilang national icon pero wala tayong natatandaan ang kwento niya. Unlike, mahalaga yan sa kultura, eh. Kasi, halimbawa si Hans Christian Andersen, 156 stories lang ang sinulat niya. Pero si Lola Basyang, 500 stories. Pero bakit hindi natin alam? Kasi may ginawa din ang mga mananakop sa imahinasyon natin at nawala yun. Samantalang ang dami mong makukuha. Kung halimbawa yung mga kwento ni Lola Basyang ay pag-aaralan din ng iba, hindi mo tatapos. Sa akin, lifetime project ko na yung Lola Basyang, eh. Kung bibigyan ko siya ng lahat ng klase ng readings, from Marxist to feminist to archetypal to lahat nandoon. Kasi may sinasabi ito tungkol dun sa kamalayan ng kultura ng Pilipinas, no? At kung paano rin ito nagkaroon ng ano ba tawag dito? Kung paano din ito hindi nag-merge, eh. May isang term sa post-colonialism, eh, na paghahalo, no? Paghahalo nung mga impluwensyang dayuhan, pero lumilitaw pa rin kung ano yung Pilipino dun sa mga kwento niya. Yun. Tsaka interesting yung mga kwento ni Lola Basyang. Hindi siya positibo lahat. Hindi rin malinis lahat ng pagkakasulat ni Severino Reyes, pero sa palagay ko, historically, mahalaga siya sa panitikan ng Pilipinas. Ano po may napapansin niyo pong, yung masasabi niyo pong pinakamalaki pong pagkakaiba ng kwentong pambata dun po sa mga ibang kwento po na yung mga pang kahit ano edad na, yung mga pang sa amin na po, o di yung turo po sa amin? Sa kwentong pambata kasi napaka-specific ng audience. Pag writer ka pag mananulat ka ng kwentong pambata, tiyak na tiyak ka, sino ang audience ko, anong edad ng audience ko, anong sasabihin ko para sa kanila. Akala lang natin madaling magsulat para sa mga bata, pero pinakamahirap siya. Kasi unang-una na, ang maikling kwento, pag kinumpara mo siya sa kwentong pambata, ang maikling kwento, kahit ang haba-haba ng mga description mo, yun, eh. Pero sa kwentong pambata, sa isang pangungusap lang, dapat nakikita na ng bata yung sinasabi mo. Iba yun kaysa sa binabasa. Iba kaysa sa kinukwento yung nakikita. So, halimbawa, dun sa kwento kong Og-Uhog, yung simula pa lang ng linya ko, parang yoyo ang uhog ni Og. Nakikita na yung bata. No? Kesa sa maikling kwento kasi, di ba, mabulaklak, mahaba, eh. Describe mo yung di ba, yung uhog niya, paano yung bumababa, tumataas, ang dami-daming salita. Samantalang sa bata, kailangan mo ng isang pangungusap lang, pero